pong si Congressman Marcoleta di umano ay napikon sa mga survey firm dahil daw po mga kababayan, isinama siya dun sa survey pero pan 36 lamang daw po mga kababayan. At dito, makikita din natin yung resback mga kababayan ni Congressman Abante doon po sa vlogger na Palamura na kung saan kapag ka pinatawag, wala namang mukha para sumipot. Ano po, so ngayon, eto pakinggan po natin. I-credit natin to mga kababayan kay DAE News Philippines mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Paano po mangyayari na ako po ay magiging number 36, hindi naman po kasali rito? Ito po yung klase ng mga manipulative surveys na pinaniniwalaan po ng mga tao. Sana po hindi na lang nila ako sinama. Tinatanong kung anong legislation ginawa nyo in relation to this. BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers, gago. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Kumarap ka. Si Joey Cruz mga kababayan yung tinutukoy dito. Alam niyo mga kababayan kanina, 'di ba sabi ko may sasabihin ako sa inyo. Ano kasi nakatulog kasi ako mga kababayan. And then dun sa panaginip ko mga kababayan, yung mga vlogger, meron silang gagawing meeting. Doon sa panaginip ko ha, kasi nakatulog ako kanina. Tapos mga kababayan, doon sa meeting na yon, yung mga vlogger na hindi pumunta ha, yung iba. Doon sa meeting na yon, parang sa bahay ata yun. Mga kababayan, and then may kasama sila na mga kasamahan nilang congressman, and then may mga kasamahan din sila mga kababayan na mga senador. Di umano mga kababayan ha, kung may katotohanan man yung napanaginipan natin kanina. Yan mga kababayan yung isa sa importante na sasabihin ko sa inyo. Yung mga vlogger na hindi pumunta sa patawag ng TRICO mga kababayan, magkakaroon sila ng meeting di umano mga kababayan na kung saan may mga kasama silang congressman and then may mga kasama sila na mga senador. Kung totoo man po yon ang tanong, sino yung mga congressman at mga senador na kasama ng mga vlogger na nagmi-meeting mga kababayan sa isang bahay, doon sa panaginip ko. Ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Here, judging from the title of the resolution before us, is it correct to assume that this hearing is only limited to social media platforms? Ay, kung totoo man yun mga kababayan na sino yung mga congressman at mga senador na kasama ng mga vloggers doon sa meeting sa isang bahay. Doon sa panaginip ko. Ipagpatuloy pa natin. No, of course not. Because Ay, Ma'am Dolly the way I Babes. see it, it Observe only pa. addresses the problems, alleged problems encountered against bloggers. Chairman, Congressman Marcoleta. That's the reason why we have invited as well the government agencies and also the academe and other media outlets who have parameters on. But we have not invited members of the mainstream media, Mr. Chair. We did. And And that's the reason why what was the we're response? asking for the excuse letter as well. Ito, tinatanong ni Congressman Marcoleta kung invited daw din pati yung mga mainstream media. Mga kababayan, kasi meron siyang agenda dito. Yung survey mga kababayan, nagpa-survey daw. Yung mga survey firm, nagpa-survey nang hindi naman daw mga tumatakbo yung mga taong nakalagay doon. Mga kababayan, katulad ng pangalan ni Duterte, and then may mga pangalan pa doon na hindi naman nagpahayag ng kanilang mga kandidatura at yung iba naman mga kababayan ay hindi po mga kilala. At yung kanyang pangalan daw ay wala daw doon sa pa-survey. Pero nung nagkaroon na ng result, yung survey, isinama yung pangalan niya pero pang 36 mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Well, because a while ago, the COMSEC have acknowledged the persons of the resource persons who have been invited. Did we invite, Mr. Chair, Philippine Inquirer and Philippine Star? COMSEC, can you please reply to the query of the good gentleman from Sagip Party List? Thank you, Mr. Chair. Philippine Daily Inquirer was not invited, Mr. Chair. How about Mr. Chairman. other social media? How about some other major media outlets? Philippine Star, Mr. Chair.
Mr. Chair, KBP was invited, kapisanan ng mga broadcasters sa And the presence of the Pilipinas. KBP is here? Yes, sir. Okay. Did that satisfy the query of Congressman Marcoleta? Because I think, Mr. Chair, even the social, not only the social media are supposed to be invited, but also the mainstream media. I am personally victimized by these two popular newspapers, broadsheets. Yan. May I cite a particular example just to dramatize, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chairman. Kaya importante lang sana, gusto ko rin silang marinig ko nandito. What's Just a point of order. So what's the point of order? We are still in checking all the invitations that was sent to all the invitees. At the same time, Mr. Chairman, some of those invitees are not present. And with regards to the query being made by Congressman Marcoleta, I do believe that he has a basis for that. And since, Mr. Chairman, the COMSEC has confirmed that indeed Philippine Daily Inquirer and Philippine Star are not invited in today's hearing. Since Congressman Marcoleta is not a member of this committee, may I respectfully move, Mr. Chairman, that in the next hearing, we will invite Philippine Daily Inquirer and Philippine Star to expedite discussion, Mr. Chairman. So, Yeah. move, Mr. Chairman. May I know, Mr. Chair, why Wait. By Congressman Paduano, and we have to tackle first the motion. Huh? We have to tackle the motion. I that second was, the motion. and there's that was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So, Congressman Marcoleta, Kita nyo mga kababayan ha, kahit hindi si Congressman Marcoleta parte nung komite mga kababayan, yung kanyang panawagan na imbitahan yung dalawang broadsheet mga kababayan, pinakinggan. Tapos ngayon, sasabihin ng mga DDZ vlogger, ginigipit sila. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, kung umattend sila dito, mas magkakaroon pa sila ng idea for discussion. Kasi nga, kita nyo naman, nakatulong na malaki yung mga opinion ni Ma'am Malutikia mga kababayan dyan po sa komite. And then hindi naman siya ginigipit. Pinagpapaliwanag siya mga kababayan at minsan nga yung mga kongresista ay nagtatanong pa kay Ma'am Malutikia, si Models of Manila. Mga kababayan, hindi naman din ginipit. Kaya nga mga kababayan, nakakapagtaka kung ano yung drama at ipinuputok ng butse ng mga vlogger na hindi na nga umattend, sila pa yung may ganang magpaawa at gumawa ng drama sa publiko para utuin ng mamamayang Pilipino. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. your query is valid. Unfortunately, I think it's the fault of the COMSEC for not inviting, because you have to consider as well that we have invited so many already for the bloggers. It was like 40, and we cannot accommodate diba? everybody. And there's a reason why your query is so valid that we will be inviting them in the next hearing. And at the same time, having said that, your story about being victimized of those two broadsheet can be tackled in the next hearing. So the next item. Mr. Chair. Yes, you have the floor right now, Congressman. I just would like to find out if Miss Elizabeth Joey Cruz, Nako! aka Joey Devere, Vivre, was invited. Congressman, If he was invited, I would like, A point of order, Mr. Chairman. what's the point of order? Once again, Mr. Chairman, the floor is still with Congressman Marcoleta, and is she okay na po ba? Kaya Congressman Marcoleta, with regards to the query, that I move to invite Philippine Daily Inquirer and Philippine Star. Yes. It was approved. Makikita nyo mga kababayan, gigil na gigil si Congressman Abante. Gigil na gigil mga kababayan doon sa vlogger na palamura. Pero kapag ka pinapunta mo, wala naman lakas ng loob mga kababayan para harapin yung mga sinasabi na accusation doon sa mga kongresista. Pero po, ipagpatuloy pa natin. Well, actually, I have already taken action. Yeah, I know. On the query of The floor is still with Congressman Marcoleta, and I asked personally Congressman Marcoleta to the chair if he is satisfied with the motion that I have made, Mr. Chairman. And after that, siguro, let's proceed with another member of the House of this committee. Congressman Marcoleta, please. Thank you, Mr. Chair. I still have to include another aspect of inquiry. Kasi hindi lamang po yung social media
at saka yung mainstream media, I was also personally victimized by certain survey firms. Yan. Nagsasurvey po sila. For example po, yung SWS, kailangan sabihin ko na po. Nag-survey po sila ng third quarter survey last year. Etong SWS, mga kababayan, may tinutukoy siya dito. Nagpa-survey, mga kababayan, kaso wala yung kanyang pangalan. Wala yung kanyang pangalan, mga kababayan, doon sa survey. Ngayon, mga kababayan, yung survey is nagkaroon na ng result. Yung result, mga kababayan, kasama na yung kanyang pangalan. Kaso alam niyo yung masaklap, pan 36, mga kababayan, etong si Congressman Marcoleta, doon po sa lumabas na result, kaya po siya nanggagalaiti dito. Ano po doon sa dito sa SWS. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? And they listed 40 names, senatorial preferences. Nandito po sa akin, ibibigay ko po yung kopya po, reference ng ating committee. There are 40 names mentioned and indicated in that list. Ito po, Mr. Chair. Gusto ko lamang pong emphasize na dito sa 40 senatoriables po na kanilang ginamit dito sa survey na to, meron pong 6 na relatively unknown. Babasahin ko po ang pangalan. Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Floranda Mori, Danilo Ramos. Meron po naman 7 na sikat, Mr. Chair, pero hindi naman nagpahayag po ng pagtakbo bilang senador. Andiyan na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Franklin Drilon, dating Senador Richard Gordon, Harry Roque, dating Vice Presidente Robredo Maria Ay, shoutout kay Lee Anthony Mongkala. Thank you sa pag-member mo sa ating channel. Leonor, at saka po yung ating Secretary of Defense, Gilbert Chodoro. Pero po malinaw dito, Mr. Chair, hindi po nila ako nilagay dito sa 40. Pero no pong yung outcome pong ito ipalabas nila, number 36 po ako. Paano po mangyayari na ako po ay magiging number 36, hindi naman po kasali rito? Ito po yung klase ng mga manipulative surveys na SWS, ano bang ginawa nyo kay Congressman Marcoleta? Bakit ba kayo nagpapasurvey na ang mga nilalagay nyong pangalan yung mga tao na hindi naman na tumatakbo at yung mga tao na hindi naman hindi naman kilala. 'Di ba, mga kababayan, sa larangan ng politika? At naglagay nga kayo ng mga tao ng mga sikat hindi naman mga nagpahayag ng pagtakbo. Tapos ngayon, ang pinakamasakla pa dito, hindi nyo man lang isinama doon sa 40 na inilagay nyo mga tao na sinasabi nyo tumatakbo ang pangalan ni Congressman Marcoleta, tapos nung nagkaroon na ng result, saka ninyo inilagay, pan 36 pa. Kaya kayo inireklamo ngayon dito sa Kamara at gusto kayong ipatawag dahil yan pala daw ang inyong galawan. Diba, kung titingnan natin, mga kababayan, kung ganito yung mga survey, dapat ayusin naman ng SWS, mga kababayan. To be fair din kay Congressman Marcoleta, kasi nga naman, alam natin na tumatakbo siya sa pagkasenador. At mga kababayan, doon sila sumusuporta. Ganyan po, mga kababayan, ng mga Pilipino. Kung sino yung nakikita nilang liyamado na at malaki ang chance ang manalo, yan yung isa sa pinakasinusuportahan po nila. Ngayon, kung yung pangalan mo ay hindi napapasama doon sa mga lumalabas na survey at laging nasa sa huli, malabo kang iboto na mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? Kasi nga, ang iba sa mga kababayang Pilipino natin, kung sino yung liyamado, yun ang kanilang sinusuportahan. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan ganon. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. naniniwalaan po ng mga tao. Sana po hindi na lang nila ako sinama. Ang mahirap kasi dito, mga kababayan, pag hindi kasama yung kanyang pangalan, manipulative na agad. Hindi po pwedeng ganon. Ano po, hindi ba pwede, mga kababayan, na hindi lang talaga lumabas yung kanyang pangalan? Pero kung may katotohanan man itong sinasabi ni Congressman Marcoleta, sana maging patas din yung mga survey firm, mga kababayan, sa ginagawa po nila na pagsasurvey. Kung wala yung pangalan ni Congressman Marcoleta dun sa pa-survey, wag na nga nilang ilabas.
sa result mga kababayan. Ano po, at talagang mabubutasan talaga sila dyan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pagkat wala naman ako rito. Sino po ba si Adonis Jerome? Andamo Jocelyn? Arambulo Ronel? Doringo Mimi? Loranda Modi? Mr. Kong Barbers, may kilala ka ba rito? Bakit naman po, hindi ko naman po pinagpipilitan na isama nila ako rito. Ang problema, hindi po ako kasama, Mr. Chair, pero nilagay po nila ako doon sa resulta, number 36 ako. Hindi naman po tatama ito. Ito po yung gusto nating i-address lahat. Hindi lamang po social media. We understand that your predicament, Thank you, Mr. Chair. Congressman Marcoleta. And Bibigay ko po yung Dapat kasi doon sa survey, inilagay nyo man lang kahit sa pang 40 o inilagay nyo man lang kahit sa pang sa pang 15 para kahit papaano naando doon yung kanyang pangalan. Tapos sa result, kahit inilagay nyo na lamang sa pang 37 or pang 36, di sana walang reklamo etong si Congressman Marcoleta. At saka dapat yung inilagay ninyo SWS na or yung mga survey firm, dapat ang inilagay ninyo yung mga kandidato talaga na tumatakbo para walang masabi yung mga politiko sa inyo na nakakakita ng butas sa inyo mga pa-survey. Yan tuloy mga kababayan, kaya hindi natin masisisi yung mga kababayan Pilipino natin na hindi gaanong naniniwala doon sa mga lumalabas na survey. Kasi nga may mga ganitong reklamo mga kababayan na lumalabas. To be fair din kay Congressman Marcoleta, pero naman kung titingnan natin mga kababayan, napakaliit na bagay na nito eh. Napakaliit na bagay na nito mga kababayan para palakihin pa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. yung the kopya para sa the referensya po. representation also doesn't believe that because on my own assumption, nasa top 5 ka. So, Mr. Chairman, Chairman, just Mr. Chair. kidding aside. No. Mr. Chair. Kidding aside. We have to tackle that issue as well, that being espoused by Congressman Marcoleta. So we will be inviting over in the next hearing, what survey firm is that? SWS and the... SWS huwag kayong fake news yan tuloy. Ginawa niyong pan 36 si Congressman Marcoleta o di may papatawag kayo ngayon? Parsation. Ilan ba yan? Ito lang muna yung nakita ko. Because- At saka yung Manila Broadcasting Corporation. MBC. Because in the House resolution itself, the House resolution number 2147, it clearly states, Social media lang. Yeah. Medyo lang eh. Oh, kaya yun lang yung topic natin. But we cannot, but it was delivered. No. Congressman Barbers, you have delivered in your privilege speech a wide, comprehensive approach on this matter. Everything inviting over this. Kita nyo, si Congressman Marcoleta dito, mga kababayan, parang inagawan ng ito, in my personal opinion parang inagawan ng ng candy, mga kababayan. Pero kung tutuusin, napakaliit na bagay na naman po niyan. Pero dapat talaga din maitama. Ano po, kasi nga mga kababayan, kung ganyan yung ginagawa ng mga survey firm, hindi kapani-paniwala yung mga lumalabas na mga ratings mga kababayan at saka mga survey about do sa mga politikong tumatakbo ngayon. Kasi nga, ang mga tao, gaya ng sinabi ko kanina, kapag kaliyamado, doon talaga mas kumakapit yung mga kababayang Pilipino natin at sumusuporta. Pero kapag ka mababa sa survey, malabo nang mapansin yan. Talagang natatalo yan mga kababayan kapag ka nagkakaroon talaga ng eleksyon. Ano po, kasi ang mga kababayang Pilipino natin, doon nakatingin sa mga nangunguna sa survey. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Firm. It's also correct. yeah, maybe we Because can we are tackling expand. not only the House Resolution number 2147, we're also tackling two privileged speeches that was delivered by you. So I think may basis po yung kay Congressman Marcoleta. Okay, and at the same time,